Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. The Secretly Rich Man, by 2 Ears is Body. Kabanata 171. Si Gerald ay tunay na nagulat nang ibagsak ni Sarah ang buong baso ng pulang alak ng direkta kay Gerald. Baliw. Ang babaeng ito ay ganap na mabaliw. Sarah, ano ang mali sa iyo? Kinakabahan ang tanong ni Felicity dahil hindi niya alam na si Sarah ay seryosong nagseselos dahil sa kanya. Mabuti ako, Felicity. Talagang hindi maganda ang pakiramdam ko ngayon. Kaya, babalik muna ako. Panipi. Hindi rin gusto ni Sarah ang kanyang cellphone at simpleng umalis sa silid pagkatapos na hawakan ang kanyang bag. Hindi rin niya maintindihan kung ano ang mali sa kanyang sarili. Si Brother Ordinary Man ay talagang napakalakas ngunit hindi rin niya alam ang tungkol sa kanyang pag-iral pa rin. Kaya, bakit siya ay nagseselos dahil sa kapatid na ordinaryong lalaki? Hindi alam ito ng lahat. Hindi nila alam kung ano ang hindi komportable na nadama ni Sarah kapag pinag-uusapan ng lahat kung paano nagkaroon ng crush ang ordinaryong tao kay Felicity. Ang mga kababaihan ay ipinanganak upang maging labis na paninibugho na nila lang. Ito ay mas maliwanag kapag ang isang magandang babae ay nakaharap sa isa pang magandang babae. Sa makatuwid, kahit na siya ay nagagalit, hindi siya maaaring magalit kay Felicity. Iyon ang dahilan kung bakit pinili niya na may bulalas ang kanyang galit at pagkabigo sa nakalulungkot na haltak na ito, sa halip ay si Gerald. Pa rin, hindi pa siya iginagalang o tumingin kay Gerald dati. Sa makatuwid, hindi lang niya pinansin si Gerald at umalis. Gerald, ito ang lahat ng iyong kasalanan. Dapat ay nagalit ka kay Sarah at iyon ang dahilan kung bakit siya aalis ng mas maaga. Pinagsisisihan ko talaga ito. Bakit kita pinahintulutan na sumama ka sa amin ngayon? Panipi. Sinabi ni Felicity habang malamig na sumulyap siya kay Gerald. Si Gerald ay walang oras upang maistorbo tungkol sa Felicity. Nais niyang maghiganti laban kay Sarah. Sa makatuwid, sumunod din siya sa suit at diretso na naglakad palabas ng silid. Oh! Iniisip niya na umalis pagkatapos ibuhos niya ang pulang alak sa buong mukha niya at pinagalitan ang kanyang sarili na ganito. Si Gerald ay hindi na parehong Gerald na nauna na siya. Gusto niya talagang bigyan si Sarah ng isang sampal sa kanyang mukha. Gayunpaman, pagkatapos na maubos ang silid upang habulin siya, ang figure ni Sarah ay wala nang makikita. Ginawa nitong galit si Gerald at galit na galit. Sa oras na ito, biglang nakatanggap si Gerald ng isang text message sa kanyang cellphone. Sa unang sulyap, ito ay isang text message na ipinadala ng kanyang kaklase na si Leila. Tila parang medyo hindi maayos si Leila ngayon. Kaya, iyon ang dahilan kung bakit hindi siya dumating upang dumalo sa pagdiriwang ng Felicity ngayon. Sinimulan ng mga eyelid ni Gerald nang makita niya ang nilalaman ng mensahe. Gerald, maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit ang mga tao ay madalas na nagdurusa at nakakaramdam ng maraming sakit? Ay drag ko lang ang aking pamilya sa akin. Wala akong magawa upang matulungan ang aking pamilya. Nagtrabaho ako ng husto at nagpupumigla sa buong buhay ko ngunit hindi ko maihahambing sa iba. Ako ay ganap na walang silbi. Ang aking ama ay hindi maaaring itaas ang kanyang ulo ng mataas at ang aking pamilya ay hindi kayang bilhin ang aking kapatid na babae ng anumang mga bagong damit. Ngayon na ang aking kapatid na babae ay may sakit, dahil ang kanyang kapatid na babae, ako ay walang lakas at walang magawa at mapapanood ko lang siyang magdusa dahil hindi namin kayang ipadala siya sa ospital. Ginugol na ng aking pamilya ang lahat ng kanilang pera upang mabayaran ang aking edukasyon ngunit wala rin akong magagawa para sa kanila bilang kapalit. Panipi. Gerald, bakit hindi mo sasabihin sa akin kung paano ko mapapalaya ang aking sarili sa lahat ng sakit at pagdurusa na ito? Nagpadala si Leila ng napakatagal na text message sa kanya. Biglang naintindihan ni Gerald na may nangyari sa pamilya ni Leila. Wala siyang magawa upang matulungan ang kanyang pamilya at sinisisi niya ang sarili para dito. Naririnig ni Gerald na hindi tama ang isang bagay, batay sa huling pangungusap ni Leila. Ginawa nitong kaunti si Gerald. Si Leila ay isang miyembro ng pangkat ng kahirapan. Karaniwan siyang hindi nagsasalita ng marami ngunit si Gerald ay naobserbahan siya ng lihim. Bagaman siya ay mas mababa sa ibabaw, mayroon siyang isang napakamapagkompetensya na puso at espiritu. Gusto niyang maging mas mahusay kaysa sa iba. Bukod dito, nakikita niya na mayroon siyang higit na mga hangarin at talagang nais niyang mabuhay ng isang walang malasakit na buhay. Mas malakas ang mga ambisyon niya kumpara sa kanya. Gayunpaman, ang katotohanan ay madalas na malupit. Ang mas maraming inaasahan ng isang tao para sa isang bagay, mas maraming mangyayari ito sa kabaligtaran ng direksyon.
Sa makatuwid, ang nakalulungkot na problemang ito sa puso ni Leila ay mayroon ng higit sa isang araw o dalawa lamang. Ngayon na ang kanyang kapatid na babae ay nagkasakit, ang kanyang pamilya ay hindi dapat magkaroon ng pera at wala rin siyang pera. Sa makatuwid, dapat itong malubhang saktan ang kanyang pagpapahalaga sa sarili. Naunawaan ni Gerald ang pakiramdam na ito. Nag-aalala siya na gagawa siya ng isang bagay na hanggal. Sa makatuwid, nagmadali si Gerald na nagsabi. Leila, nasaan ka? Nasa dormitory ka ba? Panipi. Oo, narito ako. Mabilis na tumugon si Leila. Napakakaunting mga tao na maaari niyang makipag-chat sa klase. Si Gerald ang siyang maaari niyang makausap. Dahil hindi alam ni Gerald kung saan nawala ang live na broadcast na si Sarah, alam ni Gerald na tiyak na haharapin niya ang panlalait ng Felicity at ang iba pa kung bumalik siya ngayon. Gayunpaman, ayaw ni Gerald na ilantad ang kanyang sariling pagkakakilanlan. Bagaman wala siyang malapit na relasyon kay Leila, pareho silang nagtulungan sa nakaraang 3 taon dahil lahat sila ay miyembro ng pangkat ng kahirapan. Sa makatuwid, hindi makaya ni Gerald na makita si Leila na patuloy na nagdurusa tulad nito. Hindi siya bumalik sa silid at tumawag siya ng taxi bago siya direktang tumungo sa dormitoryo ng mga batang babae at nakarehistro ang kanyang pangalan gamit ang anti sa ibaba. Kabanata 172. Dumating siya sa pintuan ng dormitoryo ni Leila. Gerald. Si Leila, na sumigaw hanggang ang kanyang mga mata ay pula at namamaga, binuksan ang pintuan. Halatang nagulat siya nang makita niya si Gerald. Leila, okay ka lang ba? Dumating ako sa iyo. Panipi. Mabilis na sumagot si Gerald. Ayos lang ako. Ayoko sa iyo. Pa rin, naramdaman ko na ang aking pag-iral sa mundong ito ay napakalaki at ay drag ko lamang ang maraming tao sa akin kung magpapatuloy ako sa pamumuhay sa mundong ito. Panipi. Umupo si Leila sa gilid ng kanyang kama habang tinakpan niya ang kanyang mga mata at nagsimulang umiyak ulit. Anong bagay na walang kaparerekan ang iyong pinag-uusapan, Leila? Sa katunayan, dati ako katulad mo. Mula pa noong bata pa ako, sinabi sa akin ng aking ama na ang aking pamilya ay mahirap at may utang kami sa maraming tao. Ang aking kapatid na babae ay hindi man natapos sa high school at lumabas siya upang magtrabaho sa murang edad dahil sa akin. Ang aking kapatid na babae ay talagang matalino at napakahusay niya sa kanyang pag-aaral ngunit sumuko siya sa kanyang mga pagsusulit sa high school dahil sa akin. Panipi. Nais ni Gerald na hikayatin si Leila. Marahil ito ay dahil pareho silang mahirap, hindi maiwasang isipin ni Gerald ang kanyang nakaraan. Ito ay napatunayan na napaka-epektibo. Tumigil si Leila sa pag-iyak habang tinitingnan niya si Gerald. Patuloy na nagsasalita si Gerald. Alam mo ba kung magkano ang psikolohikal na presyon na kinakaharap ko sa oras na iyon? Alam mo ba kung gaano karaming responsibilidad ang dinadala ko sa aking mga balikat sa oras na iyon dahil inilagay ng aking pamilya ang lahat ng kanilang pag-asa sa akin? Iyon ang dahilan kung bakit sinubukan kong mag-aral ng labis. Lubhang nais kong tumayo upang hindi ako titingnan. Panipi. Ngunit ano ang magagawa ko? Ako ay binubuli at ininsulto ng madalas. Mas mababa ang pakiramdam ko kapag inihahambing ko ang aking sarili sa iba. Dahil sa aking sariling kahinaan, hindi rin ako naglakas loob na makipag-usap sa mga batang babae nang makita ko sila dahil natatakot ako na titingnan nila ako. Panipi. Sa katunayan, talagang tinitingnan nila ako at madalas silang makipag-usap at chismis tungkol sa akin. Gayunpaman, madalas kong sabihin sa aking sarili na kailangan kong magpatuloy sa pamumuhay ng isang mabuting buhay dahil ang lahat ng mga kahihiyan na ito ay lilipas sa kalaunan. Bukod dito, nagsisimula din akong maunawaan ang isang katotohanan. Panipi. Napuno ng emosyon si Gerald habang nagsalita siya. Madaling tinanong ni Leila, ano ang katotohanan na iyon? Ang isang tao ay dapat mag-isip at gumawa ng mga bagay ayon sa entablado na sila ay nasa. Ito ang tanging paraan na hindi maging sa sobrang sakit at pagdurusa. Nag-aaral ka pa rin at nakakakuha ng mas maraming kaalaman sa oras na ito, ngunit patuloy kang nag-iisip tungkol sa kung paano ka makakakuha ng pera at kumita ng mas maraming pera. Makatotohanan ba iyon? Panipi. Oo, gusto ko talagang kumita ng maraming pera ngunit hindi ko ito magagawa. Gayunpaman, natural lamang para sa iyo na sabihin ang lahat ng ito ngayon. Pagkatapos ng lahat, nanalo ka ng loterya at mayroon kang mas mahusay na swerte kumpara sa lahat. Panipi. Nakalulungkot si Leila. Maswerte ako kaysa sa iba. Gayunpaman, kailangan mong paniwalaan na ang isang bagay na tulad nito ay mangyayari sa iyo isang araw din. Sa madaling sabi, ang lahat ng mga bagay ay maipapasa sa lalong madaling panahon. Hindi mo kailangang makaramdam ng sobrang pagkabalisa at nalulumbay sa lahat ng oras dahil dito. Sa halip, ang dapat mong isipin ngayon ay isang solusyon sa bagay na ito. Panipi. Pinayuhan ni Gerald.
Ibinaba ng ulo si Layla bago niya sinabi, okay, okay. Naiintindihan ko ngayon. Salamat, Gerald. Pag-isipan ko ito. Panipi. Hindi kailanman hinikayat ni Gerald ang sinuman bago ito, at hindi niya alam kung paano mahikayat ang sinuman. Gayunpaman, dahil alam niya ang tungkol sa problema ni Layla ngayon, at dahil siya ay talagang isang magandang kaklase, tiyak na kailangan niyang tulungan siya mula nang makatagpo niya ang pangyayaring ito. Kumatok, kumatok, kumatok. Sa oras na ito, mayroong isang malakas na ingay ng slamang sa labas ng pintuan ng dormitoryo. Ito ay naramdaman na parang may masisira ang pintuan mula sa labas. Pagkatapos nito, lumakad si Layla at agad na binuksan ang pinto. Sa oras na ito, isang chubby middle-aged na babae ang sumugod sa silid. Siya ay may isang malawak na mukha at ang kanyang mga kilay ay tatod at ito ay mukhang parang mayroon siyang dalawang mga uod na gumagapang sa kanyang mukha. Nagtataka ako kung bakit hindi mo binuksan ang pintuan. Kayong maliit na bitch. Ito ay dahil lamang sa mayroon kang isang tao sa iyong silid. Sinasabi pa ng tatay mo na pinag-aaralan mo ng husto sa paaralan. Paf! Kayong maliit na bitch. Panipi. Nanay. Huwag sabihin iyon. Si Gerald ang aking kaklase at napunta siya rito upang makita ako. Panipi. Sumigaw si Layla. Huwag mo akong tawaging nanay. Hindi ako ang iyong ina. Ikaw. Ano ang tinitingnan mo? Sinusubukan mo bang pilitin ang iyong sarili sa aking anak na babae? Naniniwala ka ba na tatawag ako sa pulisya ngayon? Panipi. Kinuha agad ng gitnang may edad na ang kanyang cellphone. Sinimulan ni Layla ang pagpanik at agad niyang sinabi, Gerald, dapat kang umalis muna. Salamat sa lahat ngayon. Panipi. Okay. Gusto talaga ni Gerald na masira ang mabaliw na babaeng ito ngunit alam niya na wala siyang dapat sabihin dahil kahit na ano ito, ina pa rin siya ni Layla. Paano makikilos ang isang ina? Si Gerald ay nag-ungol lamang ng isang pangungusap bago siya umalis. Talagang hindi niya maiwasang magtaka kung ang ina ni Layla ay talagang kanyang biological na ina mula nang siya ay mapanunuya si Layla at tinawag siyang maliit na B** sa sandaling makita siya. Matapos makatagpo at mabaluktot ng mga baliw na kababaihan, isa-isa pagkatapos ng isa ngayon, si Gerald ay nasa masamang kalagayan. Gusto niyang pumunta at maglakad sa parke upang makapagpahinga ng kaunti. Sa oras na ito, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ito ay isang tawag sa telepono mula sa kanyang kapatid na si Jessica. Sinagot agad ni Gerald ang telepono at malapit na siyang tanungin ang kanyang kapatid tungkol sa Mayberry Commercial Street. Sa hindi inaasahan, ang tinig ng kanyang kapatid na babae ay tumunog sa kabilang dulo ng linya sa sandaling konektado ang tawag. Kapatid, may masamang nangyari. Ang iyong kapatid na babae ay nakakuha ng malaking problema. Panipi. Kabanata 173. Ah, sister, anong malaking problema ang maaari mong makapasok? Panipi. Nakaramdam ng sobrang kinakabahan si Gerald. Siya ay may napakalapit at malalim na relasyon sa kanyang kapatid na babae. Si Gerald ay hindi nagsisinungaling kay Layla nang binanggit niya na ang kanyang kapatid ay hindi kumuha ng pagsusuri sa high school upang suportahan ang kanyang sariling edukasyon. Parehong ang mga kapatid ay napakahirap sa oras na iyon. Sa makatuwid, ang kanyang kapatid na babae ay bumaba mula sa kanyang pagsusuri sa high school ng direkta. Mayroon ding hindi mabilang na hindi malilimutan na mga bagay na ginawa ng kanyang kapatid para sa kanya. Huwag banggitin ito, kapatid. Dapat mo na bang malaman ang ilan sa mga mahigpit at baluktot na mga patakaran na mayroon ang aming pamilya? Isa sa mga patakarang ito ay kahit gaano karaming pera ang ginugol mo, kailangan mong panatilihin ang isang talaan nito. Panipi. Kahit na gumugol ka ng isang maliit na halaga tulad ng ilang milyong dolyar, ang lahat ng ito ay kailangang maipakita sa mga tala ng pamilya. Hindi mo dapat itago ang anumang bagay sa pamilya. Pareho rin ito para sa iyo. Lahat ng iyong paggasta sa iyong bank card ngayon ay naitala ang lahat sa mga tala ng aming pamilya. Panipi. Oo. Alam ko ito. Panipi. Ito ay isang patakaran ng pamilyang Crawford. Maaari kang gumastos ng maraming pera tulad ng mayroon ka at maaari mong gamitin ang pera ng pamilya sa kagustuhan mo. Gayunpaman, hindi ka papayagan na itago ang pera. Ang taong nasa helm ng iyong pamilya. Iyon ang magiging kanilang ama. Hindi rin sila pinapayagan na itago ang anumang pera sa ilalim ng anumang iba pang mga pangalan. Sister, mayroon ka bang hindi naayos na pera? Tanong ni Gerald. Oo, the asterisk man ito. Ngayon ko lang nalaman ang tungkol dito. Nang makawala lang ako sa aking kahirapan, ginamit ko ang 15 milyong dolyar na ibinigay sa akin ni nanay para sa iba't ibang pagkonsumo. Isang araw, uminom ako ng kaunti at nais kong kumain ng isang bagay mula sa isang prangkisa kaya hiniling ko sa aking katulong na bumili ng isa para sa akin. Panipi.
The asterisk man ito. Alam mo ba kung ano ang ginawa ng tulala? Binili niya ang prangkisa na ito sa loob ng $9,000,000. Ang prangkisa na iyon ay hindi tanyag sa oras na iyon, ngunit pagkatapos ng maraming taon, ang shop na iyon ay biglang naging tanyag at nakagawa na ito ng kita ng higit sa $300,000,000 ngayon. Hindi ko na binibigyang pansin ang bagay na ito dahil sino ang inaasahan na ang tanga na bibilhin ng diretso ang prangkisa. Panipi. Pagkatapos, naisip ko na gumastos ng $300,000,000 ang lihim. Gayunpaman, pagkatapos ng paggastos lamang ng kalahati nito, biglang nalaman ni tatay ang sitwasyon. Nagtataka siya kung bakit tila walang paggalaw sa pera ng pamilya kahit na nabili ko na ang maraming bagay. Natatakot talaga ako. Sinira ko ang pamamahala ng pamilya kaya kailangan kong mabuhay ng isang buhay ng kahirapan sa isang buwan. Ang aming tatay ay napakaluma, talagang nananatili siya sa mga patakaran. Ito ay walang silbi kahit na sinusubukan ni nanay na mamagitin sa aking ngalan. Panipi. Nagtataka ako kung ano ang malaking pakikitungo. Hindi ka ba kailangang manirahan sa kahirapan sa loob ng isang buwan? Mapapasa ito sa lalong madaling panahon. Panipi. Hindi mapigilan ni Gerald ngunit pinunasan ang malamig na pawis sa kanyang noo. Gustong-gusto talaga ng kanyang kapatid na gumawa ng isang pag-aalsa. Hindi. Kapatid, hindi ako makatayo kahit na naninirahan sa kahirapan sa isang araw, alalahanin ang isang buong buwan. Wala akong pakialam. Hindi mahalaga kung ano ito, kailangan mong tulungan ang iyong kapatid na babae. Panipi. Malapit na umiyak ang kanyang kapatid sa telepono. Okay. Paano kita matutulungan? Panipi. Well, maaari mo akong tulungan na gastusin ang natitirang $150,000,000 para sa akin sa loob ng susunod na 7 araw. Huwag iwanan kahit isang solong sentimo sa likod. Hindi ka maaaring pangasiwaan ng tatay ng detalyado dahil hindi ka nakatira kasama ang pamilya ngayon. Panipi. Halos mag-spurt ng dugo si Gerald. Gumastos ng $150,000,000 sa 7 araw. Upang maging matapat, hindi nakita ni Gerald ang maraming pera. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang kapatid na babae ay dating namuhunan sa Mayberry Commercial Street sa ilalim ng kanyang sariling pangalan. Mayroon siyang daan-daang milyong dolyar na pumapasok sa kanyang account bawat buwan. Sa makatuwid, si Gerald ay talagang hindi maikli ang pera. Handa na siyang gumawa ng ilang pamumuhunan o isang bagay sa kanyang pera. Gayunpaman, ito ay magiging masyadong labis na gumastos ng $150,000,000 sa pagkonsumo. Magiging maayos kung mamuhunan siya ng pera, ngunit hindi ba magiging basura para sa kanya na gumastos ng pera para masaya? Pagkatapos ng lahat, hindi siya tulad ng kanyang kapatid na babae na tila may kaguluhan sa pera at gumugol ng ilang daan-daang milyong pagkonsumo bawat buwan. Ito ay $150,000,000 pa rin. Hindi mo ba gugugol ang halaga ng pera? Kumusta naman ito, kapatid? Bakit hindi ka bumili ng isang tool sa transportasyon noon? Inirerekomendo ko ang isang kumpanya ng Aleman sa iyo at maaari kang mag-order ng isang eroplano para sa iyong sarili. Panipi. Gerald. Wala akong pakialam. Ayokong manirahan sa kahirapan sa isang buwan. Sa madaling sabi, kailangan mong gamitin ang lahat ng pera para sa akin sa 7 araw. Makakakuha ako ng isang tao upang ilipat kaagad ang pera sa iyo. Panipi. Matapos siyang mag-usap, nagmadali si Jessica na pinatong ang telepono. Dapat lang niyang tanggapin ito kung kailangan niyang manirahan sa kahirapan sa loob ng isang buwan. Ito ay mas mahusay kaysa sa pagpilit sa kanya na gumastos ng $150,000,000 na tulad nito. Ito ay talagang mahirap para sa kanya. Hindi mapigilan ni Gerald na hilahin ang kanyang sariling buhok. Magagawa niyang gastusin ang pera ng mabilis kung bumili siya ng isang eroplano. Gayunpaman, wala siyang gamit para dito ngayon. Bukod dito, si Gerald ay gumugol pa rin na parang $1 ang nagkakahalaga ng $100, talagang minamahal na pera. Kabanata 174. Sa lalong madaling panahon, nakatanggap si Gerald ng isang text message mula sa kanyang bangko na nagpapahiwatig na dumating na ang pera. Ang kanyang kapatid na babae ay talagang mahusay. Ngunit paano niya gugugol ang perang ito? Kung namuhunan niya ang pera, tiyak na malalaman ng kanyang pamilya ang tungkol dito. Marahil ay hindi ito mapapansin ng kanyang ama kung may bumili siya. $150,000,000. Ilan ang mga item na bibilhin niya noon? Ito ay talagang nakababalisa. Sinampal ni Gerald ang kanyang sariling noo at wala na siyang balak na maglakad pa. Sa makatuwid, nagpasya siyang bumalik sa kanyang dormitoryo upang humiga sa halip. 3 araw ang lumipas at hindi naisip ni Gerald ang isang mahusay na paraan upang gastusin ang pera. Sa mga 3 araw na iyon, 3 bagay na nagkakahalaga ng banggitin ang nangyari.
Ang unang bagay ay hiniling ni Layla na umalis mula sa paaralan dahil malakas na kinaladkad siya ng kanyang ina sa paaralan. Nagalit si Gerald tungkol dito at gusto niya talagang tulungan si Layla. Gayunpaman, ang cellphone ni Layla ay hindi konektado at hindi niya ito makontak. Pinaplano niyang tanungin siya tungkol sa sitwasyon sa nakalipas na 2 araw upang mabigyan siya ng isang halaga ng pera. Ang isa pang bagay ay ang Felicity ay talagang naging isang mahalagang figure sa paaralan. Lumahok siya sa ilang mga aktibidad na inayos ng parehong platform ng broadcast ng City Live at siya ay naging embahador para sa harap na takip ng Live na platform ng broadcast. Nakakuha talaga siya ng ilang katanyagan. Ang pangatlong bagay ay inilaan ni Zack na i-upgrade ang parehong platform ng broadcast ng lungsod upang maging isang software para sa lahat ng mga netizen sa buong bansa. Pinlano din niyang mamuhunan ng karagdagang $30 milyong upang maghanda para sa isang pre-platform diversion battle. Ibinigay ni Gerald ang kanyang pag-aprobo at agad niyang namuhunan ang pera. Pagkatapos ng lahat, ito ang kanyang unang pamumuhunan sa industriya at talagang nais ni Gerald na itayo ito at gawin itong sikat sa lalong madaling panahon. Sa oras na ito, si Gerald ay kumakain ng agahan ng mag-isa sa cafeteria. Naririnig niya ang mga tao sa tabi niya na nag-chat na hindi tumitigil. Hoy! Alam mo ba na ang bundok Top Villa ay ibebenta ngayon? Ang orihinal na presyo ng villa ay $100 milyong ngunit ang presyo ng villa ay tumaas na sa $119 milyong ngayon. Panipi. Ito ang araw ng eksibisyon ngunit sino ang bibilhin ng isang bahay na nagkakahalaga ng $119 milyong? Iyon ay hindi isang pamumuhunan. Panipi. Ngunit sa palagay ko ang bundok na tuktok na villa ay talagang nagkakahalaga ng $119 milyong. Nakita ko ang ilan sa mga larawan na nakalantad sa internet. The asterisk man ito. Ang villa ay simpleng napakarilag. Kung ikaw live sa villa, maramdaman mong nakatira ka sa isang makalangit na palasyo. Panipi. Well, sinasabi ng mga tao na ito ay isang villa ngunit sa totoo lang, naramdaman kong ito ay isang atraksyon ng turista. Ito ay dahil ang presyo ng mga tiket upang lumahok lamang sa eksibisyon ay nagkakahalaga ng $1,000. Bukod dito, nililimitahan pa nila ang bilang ng mga tao. Panipi. The asterisk man ito. Iyon ay masyadong mabagsik. Panipi. Si Gerald ay nakinig habang ang mga taong kumakain sa susunod na talahanayan ay nagpatuloy sa pakikipag-chat at pagtalakay sa kanilang sarili. Sa oras na ito, biglang naalala ni Gerald na nakagawa na siya ng isang pangako na pumunta at makipaglaro kay Yoel sa eksibisyon para sa bundok na villa ngayon. Sa oras na ito, biglang tumunog ang cellphone ni Gerald. Ito ay natural na isang tawag sa telepono mula kay Yoel. Kapatid, pupunta ako upang piliin ka ngayon upang maaari kaming pumunta at makilahok sa eksibisyon para sa bundok Top Villa na magkasama. Mayroon na akong tiket sa pagpasok sa akin. Panipi. Sabi ni Yoel habang tumatawa siya. Hindi mo na ako kailangang kunin. Alam ko ang address para sa Mountain Top Villa. Pupunta ako doon sa aking sarili. Maaari mo lamang akong ibigay sa akin ang aking tiket sa pagpasok pagdating ko mamaya. Panipi. Okay, kung ito ay ang daanan ng VIP, pagkatapos ay hayaan itong maging VIP passage pagkatapos. Hindi ko iniisip. Kailangan kong mag-abala sa iyo noon. Panipi. Okay. Kailangan kong magpasya kung nais kong bilhin ito pagkatapos tingnan ito. Kung ito ay talagang mabuti, pagkatapos ay nagpaplano akong bumili ng isang villa sa bundok na Top Villa. Hehe. Okay nun. Pupunta ako doon pagkatapos kong makakain. Panipi. Tinapos ni Gerald ang tawag sa telepono kay Yoel na walang magawa. Ang batang ito ay naghihikayat pa rin sa kanya na bumili ng villa. Hindi magandang panatilihin siyang naghihintay. Sa makatuwid, mabilis na binigyan ni Gerald si Harper ng isang tawag sa telepono upang humingi ng iwanan. Pagkatapos nito, nagmamadali siyang pinupuksa ang itlog na pinirito na bigas sa kanyang plato bago siya tumayo. Noon lamang nabigla niyang napagtanto na walang paggalaw sa cafeteria at lahat ay nakatitig sa kanya sa pagkamangha. Kabanata 175. Sa sandaling tumayo si Gerald, napagtanto niya na maraming tao sa cafeteria ang lahat ay nakatingin sa kanya sa pagtataka. Ito ay lalo na para sa mga kalalakihan at kababaihan na lahat ay pinag-uusapan ang tungkol sa bundok na villa ngayon. Ito ay marahil dahil si Gerald ay masyadong nabigla sa kanyang tawag sa telepono kanina at nakalimutan niya kung nasaan siya noong nakikipag-chat siya kay Yoel. Sa makatuwid, ang kanyang mga salita ay dapat na namangha at ikinagulat ang mga tao sa paligid niya. Paf! May sumaire sa katahimikan habang siya ay tumawa. The asterisk man ito. Ang taong ito ay sobrang katawa-tawa. Gusto niyang pumunta at tingnan ang bundok Top Villa. Panipi. Hahaha.
Posible bang ang presyon ng pagkuha ng trabaho ay napakahusay na ito ay nagiging isang lunatic? Panipi. Ano, sinabi pa niya na siya ay magiging isang panauhin sa VIP. Hahaha, lumuhad tayo upang tanggapin siya. Hahaha, panipi. Dumbass. Nagsimulang tumawa ang lahat. Ang ilang mga tao ay nagsimulang mangutya kay Gerald nang hindi binibigyan siya ng anumang mukha. Pinahid lang ni Gerald ang kanyang bibig bago niya inalog ang kanyang ulo ng isang wry smile sa kanyang mukha. Pagkatapos ng lahat, wala siyang paraan upang maipaliwanag ang kanyang sarili sa sitwasyong ito. Matapos umalis sa gate ng paaralan, tumawag si Gerald para sa isang taxi bago siya dumating sa paanan ng tuktok na bundok kung nasaan ang exhibition hall. Ang pasukan. Napapaligiran ito ng mga mamahaling kotse. Mayroong patuloy na napakalakas at mahalagang mga numero na naglalakad papasok at labas. Malinaw na makita ni Gerald ang dalawang mga sipi na humahantong sa loob habang siya ay tumayo sa pasukan. Ang isa ay ang daanan ng VIP at ang isa pa ay isang ordinaryong daanan ng customer. Siyempre, medyo nagsasalita, ang mga ordinaryong customer dito ay lahat din ng labis. Nasaan si Yoel? Hindi ba niya sinabi na hihintayin niya ako sa harap ng pasukan ng daanan ng VIP? Panipi. Hindi talaga makita ni Gerald si Yoel. Mayroon bang ibang pasukan sa daanan ng VIP? Naisip ni Gerald sa kanyang sarili ng ilang sandali bago niya itinaas ang kanyang paa upang maglakad papunta sa exhibition hall. Gerald! Bigla sa sandaling ito, isang nagulat na tinig ng babae ang tunog mula sa likuran niya. Tumalikod si Gerald at nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng isang itim na uniforme. Siya ay nagkaroon ng isang napakahusay na figure at isang napaka-nakamamanghang hitsura. Hindi mapigilan ni Gerald ngunit mag-freeze sa lugar. Cousin Rita. Hindi ba ito ang pangalawang pinsan ni Mila na si Rita? Siya ang nagsisikap na gawing mahirap ang mga bagay para sa kanya sa kaarawan ng lola ni Mila. Nang maglaon, maalala ni Gerald na si Rita ay may isang komplikadong ekspresyon sa kanyang mukha nang sa wakas ay nalaman niya na ang Lamborghini ay kabilang sa kanya. Orihinal na pagkatapos ng pangyayaring ito, naisip ni Gerald na hindi na niya muling makilala si Rita sa lalong madaling panahon. Bukod dito, ang nangyari kay Mila sa huli ay hindi pa rin nakakagambala. Pareho silang nagkita lamang paminsan-minsan upang kumain ng magkasama sa nakaraang 2 araw. Gayunpaman, hindi talaga inaasahan ni Gerald na makita muli si Rita, makalipas lamang ang ilang araw. Bukod dito, nagkaroon din ng badge sa harap ng dibdib ni Rita, Director, Rita. The asterisk man ito. Dinisenyo ni Rita ang top villa. Alam niya na si Rita ay napakakamangha-manghang, napakamatalino akademya, at napakalamig at mayabang. Gayunpaman, hindi niya talaga inaasahan na siya ay may kakayahang. Ilang taon na siya? 25 taong gulang pa lang siya. Tila nasiyahan sa ekspresyon ni Gerald, ngumiti si Rita ng mahina bago niya sinabi, hihihi. Ngayon ang araw ng eksibisyon para sa Mountain Top Villa. Ano ang ginagawa mo dito? Panipi. Narito ako sa, huwag mong sabihin sa akin na narito ka upang lumahok sa eksibisyon. Maaari mo lamang tingnan ito. Maaari kong matapat na sabihin sa iyo na hindi mo na kayang bayaran ang villa na ito. Alam ko na nanalo ka ng 10 milyong dolyar sa loterya at bumili ka ng isang mamahaling sports car para sa iyong sarili. Gayunpaman, hindi ka dapat mag-isip tungkol sa pagbili ng villa na ito. Hindi ko alam kung gaano karaming pera ang naiwan mo ngunit kung interesado kang bumili ng bahay, maaari kong magrekomenda ng ilang na ibinebenta sa mga regular na presyo sa iyo. Panipi. Inayos na ni Rita ang kanyang frame ng baso at malamig na nagsalita bago matapos si Gerald. Oo, talagang nagulat si Rita nang makita niya ang luxury sports car na nagkakahalaga ng 3 milyong dolyar noong nakaraang oras. Palagi siyang nagtataka kung maaaring ito si Gerald. Bilang isang resulta, hindi. Si Gerald ay isang nakamamanghang tao lamang na nanalo ng loterya. Upang isipin na labis siyang nalulungkot at humihingi ng tawad sa araw na iyon dahil lamang sa kanya. Ngayon na naisip niya ito, naramdaman niya na talagang nakakatawa siya. Sa araw na iyon, naisip pa niya ang pakikipagkompetensya sa kanyang pinsan na kapatid upang makakuha ng pabor ni Gerald. Pagsusuka. Kabanata 176. Parang gusto niyang itapon. Gusto ko lang tingnan. Naramdaman ni Gerald ang pag-aalipusta sa mga salita ni Rita at talagang ayaw niyang makapasok sa anumang pag-aalsa kay Rita. Sa makatuwid, sumagot lang siya sa kanya ng ganyan. Hehe, mabuti na mayroon kang ganitong uri ng pag-iisip. Bukod doon, Gerald, dahil ikaw ay kasintahan ng aking kapatid, kailangan kong paalalahanan sa iyo na hindi mo dapat ihambing ang iyong sarili sa mga mayamang tagapagmana. Ang mga mayamang pamilya ng tagapagmana ay may mas maraming pera at mga pag-aari kumpara sa iyo.
Paano naman kayo? Ikaw ay walang ginagawa at sinasayang ang iyong kapalaran. Tiyak na gugugol mo ang lahat ng iyong pera mas maaga o huli. Upang maging matapat, batay sa iyong kakayahan, halos hindi ako makapaniwala na masusuportahan mo ang aking kapatid na babae. Panipi. Si Rita ay ipinagmamalaki bilang isang peacock. Oo, Gerald, kamangha-mangha ka talaga. Nanalo ka ng 10 milyong dolyar at nagmamaneho ka ng 3 milyong dolyar na Lamborghini. Matapos malaman ang ilang impormasyon, maiisip lamang ni Rita na si Gerald ay dapat talagang maging bobo o magkaroon ng pinsala sa utak. Wala na siyang ibang damdamin o emosyon para sa kanya. Sa makatuwid, sinaway niya at pinagalitan si Gerald nang hindi sinasadya sa sandaling magkita sila. Nais niyang maghayganti sa huling pagkakataon. Rita, ito ba ang bayaw na pinag-uusapan mo? Ang bumili ng isang Lamborghini matapos na manalo sa loterya. Mukha siyang gwapo ngunit bakit siya kumikilos ng ganito? Panipi. Ngunit masasabi ko na siya ay sa halip ay nakalaan. Natatakot ako na hindi siya dapat napunta sa ganitong uri ng malaking kaganapan at nakita ang napakaraming tao bago, di ba? Sa kasamaang palad, hindi natin siya masisisi. Ang ganitong uri ng bansa na bumpkin na naging mahirap na sa loob ng mahabang panahon ay may napakakaunting kaalaman ngunit biglang dumating sa napakaraming pera. Sa makatuwid, hindi maiiwasan para sa kanya na magkaroon ng nouveau-riche mentality. Panipi. Eksakto. Ikinalulungkot lamang niya ito kapag ginugol na niya ang lahat ng kanyang pera. Gayunpaman, huli na sa oras na iyon. Buntong hininga. Sa halip na mag-isip ng mga paraan upang mapagbuti ang kanyang sarili, talagang gumastos siya ng libu-libong dolyar upang bumili lamang ng isang tiket upang lumahok sa tulad ng isang high-end na kaganapan. Panipi. Mayroong 2 kababaihan at isang lalaki na nakatayo sa likuran ni Rita sa oras na ito. Ang 2 babae ay talagang maganda at sila ay talagang naaayon kay Rita. Bukod, ang lalaki ay napakagwapo din at mukhang mayamang tagapagmana. Ang ilan sa kanila ay tungkol sa parehong edad at mukhang sila ay 25 hanggang 26 na taong gulang. Nang makita ng ilang mga tao si Rita na napakapangit kay Gerald, sinimulan din nila ang ugali na nagsasalita ng walang pag-iingat patungo kay Gerald ng walang pag-aalangan. Ginawa nitong pakiramdam ni Rita. Gerald, gumastos ka ba ng libo-libong dolyar upang bumili muli ng isang tiket? Nasaan si Mila? Alam ba niya ang tungkol dito? Panipi. Malamig na tanong ni Rita. Alam niya ang tungkol dito. Mag-dinner pa kami kagabi. Gayunpaman, hindi maginhawa para sa kanya na dumating ngayon. Tulad ng para sa tiket ng pagpasok, hindi ko pa ito binili. Panipi. Sinasabi niya ang totoo. Si Gerald ay madalas na kumakain kasama si Mila sa nakaraang 2 araw, at talagang nais niyang lumapit si Mila at magsaya sa kanya. Gayunpaman, hindi siya maaaring sumama sa kanya dahil medyo hindi komportable siya habang nagkakaroon siya ng kanyang panahon. O Diyos ko! Ang mga taong tulad mo ay talagang nagpapasaya sa akin. Panipi. Upang maging matapat, talagang nais ni Rita na masira si Gerald. Gayunpaman, kahit gaano pa nakakasama si Gerald, siya pa rin ang kasintahan ni Mila. Kailangan pa niyang bigyan si Mila ng mukha, di ba? Sa makatuwid, malakas na tiniis ni Rita at pinigilan ang kanyang galit. Sa oras na ito, nakita niya na si Gerald ay patuloy pa rin tungkol sa pagpasok sa exhibition hall. Sa makatuwid, masasabi lamang niya, maswerte ka na tumakbo ka sa akin ngayon. Mayroon akong ilang mga tiket sa pagpasok na nakatalaga sa akin. Bilang karagdagan sa aking mga kaibigan, maibibigay ko sa iyo ang isa. Maaari kang pumunta sa exhibition hall kasama ang aking mga kaibigan. Tandaan na huwag magsalita ng anumang bagay na walang kaparerekon pagkatapos mong pumasok. Panipi. Pinayuhan ni Rita bago niya itapon ang isa sa mga tiket sa pagpasok sa Gerald ng walang pasensya. Bilang direktor ng disenyo, natural na siya ay may ilang mga tiket sa pagpasok na itinalaga sa kanya. Don, Nyla, at Samuel, mananagot ako sa pagbibigay ng isang pagpapakilala ng bundok Top Villa kapag pumapasok tayo mamaya. Kaya, mangyaring dalhin siya kasama mo. Wala siyang alam, sabi ni Rita. Ngunit kailangan kong makipagkita sa ilan sa aking mga kaibigan mula sa pamayanan ng negosyo mamaya. Kung dadalhin ko siya sa akin, well, okay kung gayon. Hihilingin ko lang sa kanya na maghanap ng isang lugar na maupo mamaya. Panipi. Nadama ni Samuel na nasa napakahirap na posisyon siya. Kung alam niya na mangyayari ito, bibili siya ng isang tiket sa kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat, ang libo-libong dolyar para sa isang tiket sa pagpasok ay isang bagay na walang kabuluhan lamang sa kanya. Gayunpaman, bakit siya mag-abala na gumastos ng mas maraming pera dahil maaasahan niya ang kanyang relasyon kay Rita? Ngayon, talagang nagpapahina sa kanya na magdala ng isang mababang tao na tulad nito, kasama niya.
Gayunpaman, sumang-ayon pa rin siya dito. Samuel, sino ang makakasalubong mo mamaya? Maaari mo rin kaming dalhin sa iyo. Maaari mo ba kaming ipakilala sa kanila? Panipi. Si Don at Nyla ay talagang napakagandang kababaihan. Pareho silang kusang nanatili sa tabi ni Samuel habang kinuha nila ang inisyatibo upang makalapit sa kanya. Okay. Dalhin muna natin siya. Sigh. Panipi. Matapos magbuntong hininga, ang lahat ay naghanda na pumasok. Hindi inaasahan ni Gerald na maraming problema kapag narito lang siya upang tumingin. Gayunpaman, dahil hiniling na ni Rita na pumasok siya kasama si Don at ang iba pa, nadama ni Gerald na hindi maganda para sa kanya na tanggihan ang kanyang alok ng direkta. Sa makatuwid, kinuha niya ang tiket sa pagpasok bago siya lumakad patungo sa pasukan ng VIP. The asterisk man ito. Baliw ka ba? Bumalik ka rito. Panipi. Nang makita ni Rita si Gerald na naglalakad patungo sa pasukan ng VIP, hindi niya maiwasang sumigaw sa kanya. Iyon ang VIP entrance, na espesyal na inihanda para sa pinakamayamang lalaki mula sa lahat ng iba't ibang mga lungsod sa lalawigan ng Sunnydale. Baliw ka ba sa pag-iisip? Panipi. Nag-aalala din si Don at isinumpa niya ng diretsyo sa Gerald. Oh, kaya, hindi kayo dumadaan dito. Panipi. Tanong ni Gerald habang inalog ang kanyang ulo na walang magawa. Kabanata 177. Gerald, hindi ka ba tanga? Parang nag-aaral ka sa kolehiyo ng 3 taon nang wala. Huwag na maging isang labi. Magmadali at sundin si Samuel, Don, at ang iba pa sa exhibition hall. Seryoso. Alam ko talaga ngayon kung paano ang aking kapatid ay maaaring maging interesado sa isang tao na mas mababa sa iyo. Panipi. Malamig na sagot ni Rita. Wala nang nais na magpatuloy sa pakikipag-usap tungkol sa bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, si Gerald ay napahiya din sa oras na ito. Sa makatuwid, wala siyang pagpipilian kundi huwag pansinin si Yoel at sumunod kay Samuel at ang natitira sa exhibition hall. Ang daanan ng VIP at ang ordinaryong daanan ay may ibang magkakaibang mga posisyon sa pag-upo. Ang mga pumasok mula sa daanan ng VIP ay nakaupo sa harap ng hilera ng exhibition hall. At ang mga pumasok mula sa ordinaryong daanan tulad ni Gerald ay maaaring makaupo lamang sa likuran ng bulwagan. Samuel, ikaw ba? Kumusta ka? Kumusta ang iyong ama? Panipi. Uncle Light, nandito ka rin. Mabuti tayo. Lahat tayo ay mabuti. Ang aking ama ay madalas na iniisip ka. Panipi. Sa sandaling pumasok si Samuel sa bulwagan, nakilala niya ang ilan sa kanyang mga kakilala. Pumasok din ang isang nasa hustong gulang na lalaki upang batiin siya. Sa pamamagitan ng paraan, Samuel, ang dalawang kagandahang ito ay kasama mo. Alin sa kanila ang kasintahan mo? Panipi. Pareho silang mga kaklase ko. Wala pa akong kasintahan, Uncle Light. Panipi. Sagot ni Samuel habang ngumiti siya. Sa kabilang banda, hinuhugasan din niya ang kanyang kamay upang batiin ang ilang ibang mga tao na pamilyar sa kanya. Upang maging matapat, medyo mayabang siya dahil alam niya ang napakaraming tao dahil naramdaman niya na kagalang-galang siya sa anumang eksena. Kumusta, G? Wyatt Light? Nabasa ko na ang iyong pagpapakilala sa Mayberry Economic Times. Panipi. Sinabi ni Don na isang bagay na napakamarangal habang inaayos niya ang kanyang buhok sa isang paraan na tulad ng isang paraan. Lahat ng mga bagay na walang halaga. Sa pamamagitan ng paraan, Samuel, bilang isang tiyuhin, kailangan kong sabihin sa iyo na ang pag-aasawa ang pinakamahalagang bagay at pangunahing prioridad sa buhay. Sa makatuwid, hindi ka dapat makaligtaan sa ilang napakahalagang mga tao. Kung hindi, siguradong magsisisi ka. Panipi. Pagkatapos nito, nakipagkamay si Wyatt kay Don at Nyla. Ang Wyatt ay dalubhasa sa supply ng chain ng kagamitan sa kusina at banyo. Hindi siya dapat ma-underestimated dahil ang kanyang negosyo ay talagang malaki. Uncle Light, maaalala ko ang lahat ng sinabi mo lang. Sa pamamagitan ng paraan, hindi ba sumama sa iyo si Melanie ngayon? Panipi. Ang batang babae ko. Nakita niya ang ilan sa kanyang mga kamag-aral mula sa Sunnydale University at nagpunta siya upang batiin sila. Nasa 3 taon din siya ng universidad ngunit siya ay walang ingat. Talagang nababahala niya ako. Gusto ko talagang makahanap ng mabuting kasintahan para sa kanya. Hoy! Bumalik ang babaeng iyon. Panipi. Sagot ni Wyatt habang ngumiti siya. Melanie, kamustahin ang iyong gwapong kapatid na si Samuel, at ang kanyang dalawang magagandang kaibigan. Hello, kapatid na si Samuel. Kumusta, dalawang magagandang kapatid na babae? Panipi. Binati sila ni Melanie ng isang ngiti sa kanyang mukha. Napakatangkad niya, at ang kanyang buhok ay nakatali sa isang nakapusod. Nakasuot siya ng isang napakamahal na hanay ng mga kasuotan sa palakasan. Mukha siyang napakaganda at sexy.
Sa oras na ito, naayos ni Melanie ang kanyang tingin kay Gerald na sumusunod sa likuran ni Samuel. Nakita niya na si Gerald ay walang napakahusay na lasa sa damit at hindi siya bihis ng maayos. Sumimangot si Melanie ngunit sinabi pa rin niya, "Kumusta?" "Oh, hindi ko siya napansin. Ito ay, panipi." Nagreaksyon din si Wyatt at nagtanong kaagad. Uncle Light, ang kanyang pangalan ay Gerald. Hiniling sa akin ni Director Rita na dalhin siya upang makatingin siya sa paligid at makakuha ng ilang mga pananaw. Siya ay nagmula sa isang maliit na lugar at hindi pa nakakita ng ganitong uri ng malaking eksena bago. Panipi. Hindi mapigilan ni Samuel na maskrat ang kanyang ulo. Nakakahiya ito. Bakit kailangan niyang dalhin ang ganitong uri ng tao sa kanya? Tulad ng para kay Gerald, pinaglaruan siya ni Samuel. Gayunpaman, nang makita niya si Wyatt na nakatingin sa kanya habang itinaas niya ang kanyang kamay, naisip ni Gerald na nais niyang batiin siya at iling ang kanyang kamay. Sa makatuwid, naisip ni Gerald na magiging basto sa kanya na huwag ibalik ang pagbati. Tumango si Gerald habang ngumiti siya sa kanya bago din niya itinaas ang kanyang kamay. Little sana asahan niya. "Well, Samuel, maaari mong samahan ang Uncle Light ngayon. Halika at umupo sa tabi ko." Panipi. Sa hindi inaasahan, direktang tinanggal ni Wyatt ang kanyang tingin kay Gerald bago niya itinaas ang kanyang kamay upang hilahin ang braso ni Samuel habang hiniling niya kay Samuel na lumapit at umupo sa tabi niya. Hindi niya pinansin ang Gerald. Iniwan niya ang kamay ni Gerald na nakalawit sa hangin. Nakakahiya talaga. Si Melanie ay malinaw na nawala ng interes kay Gerald at nakaupo lang siya sa kabilang panig ng Wyatt. "Paf! Nakakahiya ka. Bakit hindi mo na inilalagay ang iyong kamay? Bakit hindi mo iniisip kung sino si G? Like, bakit posibleng makipagkamay siya sa isang taong walang pangalan o katayuan tulad mo? Sa palagay mo ba ay katulad mo si Samuel at bibigyan ka rin ng mga tao?" Panipi. Kabanata 178. Hindi nagsalita si Don. Tama iyon. Ngunit Don, mayroong isang tunay na kasabihan. Ang isang tao na walang pag-uugali o klase ay hindi kailanman magkakaroon ng anumang pag-uugali o klase. Hindi mahalaga kung gaano sila mayaman, hindi na sila magkakaroon ng anumang klase. Tingnan mo lang si Samuel. Hindi lamang siya mayaman sa bahay, ngunit mayroon din siyang napakahusay na pag-uugali at klase. Tingnan muli si Gerald. Nanalo siya sa loterya ngunit siya ay walang anuman. Panipi. Tumingin si Nyla kay Gerald at siya ay ganap na hindi nagsasalita habang umiling-iling siya. Kung ang isang tao ay walang kaalaman sa sarili, kung gayon ano ang pagkakaiba niya mula sa isang bangkay. Pareho silang iniisip ito sa kanilang sarili. Upang maging matapat, si Gerald ay nakakaramdam ng higpit sa kanyang dibdib ngayon. Ito ay talagang hindi komportable na may snob sa kabila ng pagpapakita ng magagandang hangarin. Gayunpaman, nagpasya siyang umupo muna. Masasabi lang nila ang nais nila. Umupo si Gerald. Siyempre, nakaupo siya sa likuran. Sa oras na ito, lumingon si Melanie. Nang makita niya na nakaupo si Gerald sa likuran niya, mahigpit niyang hiniwid ang kanyang mga browser. Pagkatapos nito, tumayo siya bago siya lumakad papunta kay Samuel at ngumiti bago sinabi niya, "Kapatid na Samuel, maaari ba nating baguhin ang aming mga upuan?" Bakit mo nais na baguhin ang mga upuan? Hindi ba mabuti para kay Gerald na nakaupo sa likuran mo? Panipi. Hindi ko gusto iyon. Mangyaring baguhin ang mga upuan sa akin. Panipi. Okay. Kahit na si Gerald ay nagmula sa isang maliit na lugar, siya ay talagang isang malinis at desenteng tao. Okay lang talaga. Panipi. Hindi. Alam mo na ako ay isang malinis na freak kaya talagang hindi ko gusto ang ganitong uri ng tao. Mangyaring. Panipi. Si Melanie ay nagpatuloy na humihiling at parang malapit na siyang umiyak. Okay, Samuel, bakit hindi mo lamang baguhin ang mga lugar kasama si Melanie? May sasabihin din ako tungkol sa iyo. Ang mga tao ay madaling maimpluwensyahan ng kanilang paligid at ang mga kasama na nakikipaghang sa paligid. Hindi ka dapat mag-hangout sa mga kainahinala at malilim na mga tao. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa iyo dati? Maaari ka lamang tumayo ng mas mataas at makakuha ng mas malayo sa buhay sa pamamagitan ng paghahalo sa mga makapangyarihan at maimpluwensyang mga tao. Panipi. Malamig na sagot ni Wyatt sa oras na ito. Ang dalawang pamilya ay mga kaibigan sa pamilya. Bukod dito, si Wyatt ay palaging may isang tuwid na pag-uugali. Mahigpit din siya pagdating sa pagtuturo sa mga nakababatang henerasyon. Tahimik lamang si Samuel bilang tugon. Nang marinig ni Gerald ang mga salitang ito, galit na galit siya na ang kanyang mukha ay naging mapatla kaagad. Kahit na siya ay walang kabuluhan, dapat pa rin niyang magkaroon ng minimum na halaga ng paggalang sa isang tao na nakilala niya.
Ano ang ibig niyang sabihin ni na dubious at shady? Siya ba ay isang kahinala at malilim na tao dahil lamang sa hindi siya mukhang mayaman kay Samuel? Tumawa lang sina Don at Nyla. Tahimik silang nakinig habang pinag-aralan ni Wyatt at binigyan ng payo si Samuel. Nadama nila na ang mga salita ng matagumpay na negosyante na ito ay tiyak na makakatulong sa kanila sa buhay. Sa oras na ito, parami ng parami ang pumapasok sa exhibition hall. Isang magandang hostess ang tumayo sa mataas na platform ng eksibisyon habang kinokontrol niya ang lugar at sinubukan na pakalmayan ang lahat. Mahal na Sir at Madams, maligayang pagdating sa seremonya ng eksibisyon ng unang paglulunsad ng Mountaintop Villa. Bago magsimula ang opisyal na seremonya ng pagbubukas, bigyan tayo ng isang mainit na pag-ikot ng palakpakan upang tanggapin ang mga kilalang panauhin mula sa lalawigan ng Sunnydale. Panipi. Malugod nating tanggapin ang tagapagtatag ng Holden Group, ang pinakamayamang tao sa estado ng county, Howard Holden, at ang batang master, Ewell Holden. Mahusay. Ang ama at anak na lalaki mula sa pamilyang Holden ay pareho dito. Batay sa ugali ng paggastos ng batang master, sa palagay mo ba bibilhin ng Holden Group ang $120 milyong na villa? Panipi. Imposible iyon. Kahit na mayroon silang pera, ang kumpanya ay magkakaroon ng malaking kakompetensya. Kung sila ay makikipagkompetensya sa isa't isa, kakailanganin nilang kumonsumo ng maraming pera. Sino ang magkakaroon ng mas maraming? Bilang $120 milyong lamang upang bumili ng bahay. Alam mo ba na sa sandaling magsimula ang kompetisyon, kahit $150 ay matukoy ang kinalabasan ng dalawang malalaking grupo, di ba? Panipi. Tama iyon. Imposible para sa pamilyang Holden na bumili ng villa. Kasalukuyan silang pinakamayamang pamilya sa estado ng county ngunit mayroon ding maraming iba pang mga makapangyarihang kumpanya sa estado ng county. Madali nilang magamit ang $120 milyong upang labanan ang isang mahusay na digmaan sa pagtatanggol. Panipi. Ang karamihan ng tao ay patuloy na tinatalakay ang bagay na ito sa kanilang sarili. Si Ewell at ang kanyang ama ay lumakad sa exhibition hall, kasunod ng mga tunog na ito. Gayunpaman, mayroong isang malinaw na marka ng palad sa mukha ni Ewell. Parang may nasample sa kanya. Natural na alam ni Gerald na ito ang kanyang ama na sinampal siya. Kung tungkol sa dahilan kung bakit, maaaring ito ay dahil nagpadala si Gerald ng isang text message kay Ewell kanina, na nagsasabi na hindi niya ito nakita kahit saan at iyon ang dahilan kung bakit siya ay pumasok sa exhibition hall kasama ang ibang tao nang hindi naghihintay sa kanya. Upang mailagay ito ng blanco, nasample si Ewell dahil sa kanya. Kasabay nito, itinaas din ni Ewell ang kanyang ulo upang hanapin si Gerald sa exhibition hall. Gayunpaman, sa oras na ito, mayroong 200 hanggang 300 tao sa bulwagan at hindi ito madaling mahanap si Gerald ng madali. Pagkatapos ng lahat, si Gerald ay naharang ni Samuel sa oras na ito. Susunod, nais kong palawakin ang isang malaking pagbati sa isang VIP ng kaganapan sa eksibisyon, at isang kinatawan din ng Mayberry Commercial Street, Zach Lyle. G. Lyle. Panipi. The asterisk man ito. Narito din si G. Lyle. Iniisip ba ni G. Lyle na bumili ng villa? Sa palagay ko ay mas malamang na. Pagkatapos ng lahat, si G. Lyle ay walang mga kakompetensya sa Mayberry City. Panipi. Ang karamihan ng mga tao ay patuloy na tumatalakay sa kanilang sarili. Imposible para kay G. Lyle na bilhin ang villa. Alam mo ba ang dahilan kung bakit, Samuel? Panipi. Kabanata 179. Imposible iyon, Uncle Light. Si G. Lyle ang pinakamayamang tao sa Mayberry City. Sa makatuwid, sigurado ako na tiyak na may kakayahang bilhin ito. Panipi. Labis na nagulat si Samuel. Hihihi. Mali ka. Noong nakaraan, si G. Lyle ay talagang may kakayahang. Gayunpaman, nakatanggap ako ng balita na si G. Lyle ay inilipat mula sa Mayberry Commercial Street. Ang Mayberry Commercial Street ay pinamamahalaan at tatakbo ng ibang tao sa hinaharap. Panipi. Kahit na inilipat na si G. Lyle, dinala siya ni G. Crawford. Kaya, sa oras na ito, kahit na mayroon siyang lakas at kakayahang bilhin ang villa, hindi niya ito bibilhin. Kaya, lumiliko na inilipat si G. Lyle. Panipi. Oo. Pinapanatili pa rin siya ni G. Crawford sa tabi niya. Sa makatuwid, tiyak na pipigilan niya ang kanyang sarili ng kaunti. Panipi. Paulit-ulit na tumango si Samuel, na nagpapahiwatig na naintindihan niya ang sinasabi ni Wyatt. Kapatid na Samuel, tatay, ano ang pinag-uusapan ninyong dalawa? Sino ito kay G. Crawford? Bakit hindi mo siya nabanggit sa akin dati? Panipi. Tanong ni Melanie habang siya ay napaka-curious sa oras na ito.
Maaari niyang sabihin na ang G. Crawford na ito ay kamangha-manghang at makapangyarihan sa pamamagitan lamang ng pakikinig sa kanilang pag-uusap. Tila ang buong Mayberry Commercial Street ay kabilang sa kanya. Parehong Don at Nyla ay natigilan. Hindi pa sila nakalantad sa ganitong uri ng impormasyon at natural silang naging interesado sa bagay na ito. Siyempre, hindi ko pa sinabi sa iyo ang tungkol dito. Ito ay dahil nalaman lamang ng iyong ama ang tungkol sa katotohanan ito kahapon. Ang ilan sa aking mga kaibigan ay nagsabi sa akin tungkol sa kwento ni G. Crawford. Siyempre, si Zack ay isa ring kamangha-manghang at may kakayahang tao ngunit nagtatrabaho lamang siya para kay G. Crawford. Ang buong kalye ng Mayberry Commercial ay kabilang kay G. Crawford. Panipi. Oh Diyos ko. Oh my God. Panipi. The asterisk man ito. Si Melanie, Don, at Nyla ay natigilan. Bukod doon, narinig mo na ba ang tungkol sa Yoel? Tanong ni Wyatt habang ngumiti siya ng mapait. Siyempre, alam ko si Yoel. Siya ay isang nangungunang tagapagmana. Mayroon siyang garahe para sa lahat ng kanyang mga sports car lamang. Nagdaos pa siya ng isang partido para sa lahat ng mayaman na tagapagmana ng ilang oras na ang nakakaraan. Panipi. Sabi ni Melanie. Paano niya nalaman ang lahat ng ito ng malinaw? Ito ay dahil inanyayahan din si Melanie sa pagdiriwang. Gayunpaman, nangyari sa kanya ang kanyang panahon sa araw na iyon at hindi siya makakapunta dahil sa sobrang sakit niya. Ito ay isang napakalaking panghihinayang para sa kanya dahil walang maraming mga batang babae na hindi sumamba kay Yoel. Hihihi. Si Yoel ay talagang godbrother ni G. Crawford. Ang pamilyang Holden ay malapit ding nauugnay sa pamilyang Crawford. Iyon ang dahilan kung bakit maaari silang tumaas ng labis at maging pinakamayaman na pamilya sa estado ng county sa loob ng ilang taon. Panipi. Binuksan ni Samuel at ang iba pa ang kanilang mga bibig sa pagkabigla. Sa hindi inaasahan, napakaraming mga kwento sa background sa likod nito. Sa oras na ito, ang lahat ay sa wakas ay dumating. Ipinakilala din ng host ang Rita sa karamihan. Pagkatapos nito, hiniling niya kay Rita na ipakilala ang Mountaintop Villa sa lahat. Bagaman matagal na ang galit ni Gerald sa kanyang galit, hindi siya nawalan ng pag-uugali. Nang makita niya na ipinakilala ni Rita ang villa, tumangala siya at sumulyap sa background na lumitaw sa screen. Isang solong sulyap lang. At nabighani din si Gerald. Ang bundok Top Villa ay itinayo sa bundok, diretso sa mga ulap at talagang mukhang isang palasyo sa langit. Ito ay lubos na maluho. Upang maging matapat, talagang inilipat si Gerald. $120 milyong ay talagang isang upang mataas na presyo. Kung ilang oras na ang nakalilipas, kahit na nagmamay-ari siya ng maraming mga pag-aari, hindi gugugol ni Gerald ang $120 milyong para lamang bumili ng bahay kahit gaano pa siya lumipat. Gayunpaman, naiiba ito ngayon. Binigyan siya ng kanyang kapatid ng $150 milyong at nais niya siyang gastusin ito sa loob ng 7 araw. Nag-aalala siya dahil hindi niya alam kung paano niya dapat gastusin ang pera. Hindi ba ito isang oportunidad na ipinadala sa Diyos? Maaari niyang patayin ang 2 ibon na may isang bato. Ang mas tiningnan niya ito, mas nasasabik si Gerald. Kinuha ang kanyang 2 buong oras upang ganap na ipakilala ang villa. Lahat ay nagnanais para dito. Ngunit walang nang ahas na bilhin ito. Si Rita ay nasiyahan sa mga ekspresyon ng lahat at ngumiti siya habang sinabi niya kaagad. Ang bundok Top Villa ay nakapresyo sa $120 milyong. Mayroon bang interesado na bilhin ito? Panipi. Tanong ni Rita habang ngumiti siya. Hindi ko nais. Sa oras na ito, isang matandang boss ang tumayo at sumigaw bago siya umupo ng mabilis. Lahat ng naruroon ay nagsimulang tumawa ng malakas. Sinimulan din ni Zack na tumawa sa pinangyarihan. Mayroong palaging ilang mga bosses na mahilig magbiro tulad nito. Sinabi ni Rita, mga ginoo, ang villa na ito ay hindi auctioned. Ibebenta ito sa isang unang dumating na unang pinaglangkuran. Ang sino mang maaaring magbayad ng presyo ng $120 milyong na unang pagmamay-ari ng villa na ito. Panipi. Kabanata 180. Hahaha. Walang bumibili nito talaga. Panipi. Sagot ni Samuel habang ngumiti siya. Napangiti si Wyatt. Sinabi ko na sa iyo na hanggat ang tao ay isang matalinong negosyante, hindi siya mag-aaksaya ng $120 milyong sa villa maliban kung gusto ko ito. Bago pa man matapos si Wyatt sa pagsasalita, narinig niya ang isang tinig na hindi masyadong malakas ngunit malakas pa rin na ang lahat sa buong bulwagan ay maririnig ang kanyang mga salita. Ha! Ang mga pagdududa ay lumilipad sa hangin sa oras na ito. Lahat ay nakatitig sa panig na ito. Sina Wyatt at Samuel ay nababagabag din habang ibinalik nila ang kanilang mga ulo upang tumingin sa tao.
Ito ay dahil ang taong sumigaw ng pangungusap na ito ay walang iba kundi ang burol na ito na kasama ni Samuel. Ito ay Gerald. The asterisk man ito. Gerald, baliw ka ba? Gaano ka manggahas na sumigaw ka ng malakas? Alam mo ba kung ano ang mangyayari kung sinabi mong bibilhin mo ang vilya ngunit mayroon na ngayong sapat na pera upang mabayaran ang vilya? Panipi. Tapos na. Wala siya rito upang makakuha ng pananaw. Ang taong ito ay dumating lamang dito upang mamatay. Panipi. Nagulat din sina Nyla at Don at talagang naramdaman nilang patayin si Gerald. Isang tao na hindi nakakaalam ng kanyang sariling lugar. Panipi. Inayos ni Wyatt ang kanyang tingin kay Gerald. Ito ba ay talagang isang okasyon na dapat gamitin para sa lolo? Hindi talaga niya alam kung paano kumilos. Hindi pinansin ni Gerald ang sinasabi nila tungkol sa kanya. Tumayo lang siya bago siya nagsimulang maglakad patungo sa entablado ng direkta. Baliw. Dapat mabaliw siya. Ang taong nakakalungkot na tao ay talagang mabaliw. Panipi. Nakatitig din si Rita kay Gerald sa pagkabigla sa sandaling ito. Sa madaling sabi, bukod sa ilang mga tao, lahat ay lahat ng maliit na dumbfounded. Gerald, ano ang ginagawa mo dito? Magmadali at umalis na ngayon. Panipi. Galit na sinabi ni Rita. Ilang beses din niyang itinulak si Gerald. Bakit ako aalis kapag nais kong bilhin ang vilya na ito? Tanong ni Gerald habang ngumiti siya ng mapait. Nonsense. Paano mo kayang bayaran ang vilya na ito? Panipi. Seryosong inis si Rita. Sa palagay mo ba ay hindi ko kayang bayaran ito dahil sa sinabi mo na hindi ko ito kayang bayaran? Tanong ni Gerald habang siya ay nagsumite ng malamig. Pagkatapos nito, tiningnan niya ang dedikadong kawani ng pinansyal na nakatayo sa gilid bago niya sinabi, "Kamusta ka? Lumapit ka rito. I-swipe ko ang aking card." Panipi. Ang ilang mga komisyonado sa bangko ay medyo nalilito. Pagkatapos ng lahat, ang taong nakatayo sa harap nila ay hindi mukhang isang tao na makukuha kahit ilang libong dolyar. Sinasabi pa niya na i-swipe niya ang kanyang card. Gayunpaman, kailangan nilang gawin ito dahil hinihiling ito ng customer. Sa makatuwid, lumakad sila habang nagdala sila ng isang machine ng pagbabayad sa kanila. Inihiwalay ni Gerald ang kanyang card sa machine ng pagbabayad bago niya ipasok ang kanyang password at ginamit ang pagpapaandar ng pagkilala sa biometrics. Ding! Ang transaksyon ay matagumpay. Ang halaga ng transaksyon ay 120 milyong dolyar. Panipi. Tumunog ang tinig ng malamig na sistema. Ang sumunod ay kumpletong katahimikan mula sa madla. 120 milyong dolyar. Ang taong ito ay talagang mayroong 120 milyong dolyar. Oh my God! Narinig ni Rita ang lahat ng malinaw. Tinakpan niya ng diretso ang kanyang bibig habang ibinaba niya ang mikropono sa lupa. Ang kanyang isip ay isang kumpletong blanko sa sandaling ito. Gulp! Si Samuel, na nakaupo sa madla, ay maaaring lunukan lamang ang kanyang laway. Labis siyang nalilito. Sina Don at Nyla ay mayroon ding isang napakanabigla na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Pagkatapos ng lahat, mula sa kanilang pinakaunang pagkikita, sina Nyla, Don, at Samuel ay hindi lamang hinamak at tumingin sa Gerald, ngunit hindi nila siya tinatrato bilang isang tao. Naisip lamang nila na siya ay isang bansa na bumpkin. Nadama nila na talagang nagpapahina sa kanila na mapunta siya sa kanilang tabi. Ngunit ngayon, nadama nila na parang nakakakuha sila ng hindi mabilang na mga slap sa kanilang mga mukha ngayon. Nakatingin sila sa kanya. Maaaring hindi rin nila kumita ng maraming pera tulad ng mayroon siya kahit na nagtatrabaho sila para sa isang buong buhay. Siya ay isang sobrang mayayaman. Kapatid na Samuel, sino siya? Nagbago din ang ekspresyon sa mukha ni Melanie. Hindi ko alam. Alam ko lang na ang kanyang pangalan ay Gerald Crawford. Hoy, tignan. Bakit si G? Lyle, ang ama at anak mula sa pamilyang Holden, at ang iba pang mga mayayamang negosyante na naglalakad patungo sa entablado. Panipi. Si Samuel ay agad na sumagot sa oras na ito. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.